umaga po sa bawat isa sa atin. So, meron pa pong mga upuan dito sa harap. Yung mga gustong lumipa po dito, meron pa, para makaupo po ang lahat. So, it is good to be in the house of the Lord. Can I hear an amen? So, lahat po ng ating mga bisita, we would like to welcome you po, yung mga bago lang, yung a-attend lang po ngayon. Pwede bang palakpakan natin si Lord sa ating mga visitors this morning? Praise God. So, sino po ang nagpupuri sa Panginoon kasi buhay ka? Magsabi ka ng amen. So, sa umagang ito ay tuloy-tuloy po tayo sa mensahe ng Panginoon. Ang topic natin for today is Stand Firm. Ano po yung topic natin last Sunday? Overcoming the offenses trap. Nagumpay po ba tayo this week na hindi na tayo na-offend? Magsabi ng amen. Nagpatawad na po ba tayo? Kasi po kailangan nating gawin yan, dahil tayo ang kawawa pag hindi po tayo natutong magpatawad sa ating kapwa. So this morning, ang topic natin is stand firm. Ano ba ang ibig sabihin ng stand firm? So standing firm means to remain steadfast and unwavering in one beliefs, decision, or position even in the face of opposition or pressure. Sa Tagalog po, ang ibig sabihin ng standing firm ay manatiling matatag at hindi natitinag sa paniniwala, desisyon o posisyon ng isang tao kahit sa harap ng oposisyon o pressure. So, ibig pong sabihin, hindi ka natitinag. Kahit ano pa ang mga problemang hinaharap mo, kahit anong mga pressure, mga oposisyon, hindi ka natitinag sa iyong pananampalataya. Now, ano po ang iba pang meaning nito? Sabi niya, standing firm in the face of challenges or adversity, often referred to as standing firm in the battle, involves unwavering faith, resolve, and strength of character even when facing difficulties. And then next, sabi niya, it implies refusing to compromise or waver in one's conviction. It highlights the ability to maintain a position or belief despite external pressures or challenges. So, sino po ang umaharap sa mga pagsubok dito? Magsabi ng amen. So, alam po nyo, this week, ang dami kong mga nakakausap na ang daming pinagdaraanan, Kuminsan, mga problema sa pamilya, problema sa anak, and then there are times meron silang mga karamdaman, iba-iba po yung pinagdaraanan nila. At kung sila ay makakausap mo, wala na po silang alam sabihin, kundi umiyak na lang. Because ang question nila, bakit dumadaan ako ng mga ganitong mga pagsubok, samantalang ako ay anak ng Diyos? Now, sino pong naniniwala dito na hindi ko mo anak ka ng Diyos ay hindi ka na dadaan sa mga pagsubok? Naniniwala po ba kayo na tayo pa rin ay dadaan sa mga trials? So, ang pagkakaiba po ng isang Kristiyano sa hindi isang Kristiyano, when it comes to facing battles in life, ang Kristiyano ay nagiging matatag. Kasi yun po ang utos ng Panginoon. You have to stand firm even during persecution, pressure, challenges. Pero ang isang hindi Kristiyano ay dadaan din po ng pagsubok yan. Pero ang nakakatakot, dahil wala ang Panginoon sa kanilang mga buhay, there is a tendency na pag hinarap nila ang mga problemang yan, ay nagiging mali po ang kanilang mga desisyon. Kaya yung iba ay madaling mag-give up, madaling isipin na magsusuicide na lang sila, or they will come to the point na lalo silang napapasama kasi wala pong Jesus
sa kanilang mga puso na pwedeng magbigay ng tamang solusyon. Now we are blessed. Sabihin mo sa katabi mo, pinagpala ka. Alam niyo po ba kung bakit tayo pinagpala? Kasi meron tayong Jesus sa ating mga buhay. Amen. Meron tayong Diyos na nagmamahal, that during the most difficult times in our lives, nandyan ang Diyos palagi. Hindi Kanya iiwan o pababayaan man. Now, the question is, ang mga pagsubok, ang mga challenges, ang lahat ng mga pagdaraanan natin on our daily life, hindi lang po mangyayari yan ng minsan. Na-observe niyo po ba? Pagkatapos ng isang pagsubok, ay meron na namang kasunod. Sino po ang nakaranas ng ganon? Naalala niyo si Job? Yung pagsubok na dumating sa kanya, namatayan siya ng mga anak, lahat ng kanyang ari-arian ay sinunod dahil siya ay talagang tinetest sa kanyang pananampalataya. And then, nagkaroon pa po siya ng sakit sa katawan. And then, sinabihan pa siya ng kanyang asawa na, sumpain mo ang Diyos mo, sabi ng kanyang asawa. So it means to say, doble-doble ang kahirapan na dinanas ni Job. But we can see sa Bible, kung babasahin niyo po ang Book of Job, ay makikita natin na si Job ay isa sa mga karakter sa Bible na naging matatag. Amen. Naging matatag po siya, hindi siya nagpatinag kahit anong sabihin ng kanyang asawa, kahit anong sabihin ng kanyang mga kaibigan, na natili po siyang nagtitiwala sa Diyos. Although may question mark siya. Bakit nangyayari sa akin ito? Pero alam po ninyo, buti na lang na natili siyang matatag. And then in the end, yung kanyang mga nawalan, yung kanyang ari-arian, naibalik po yun ng higit pa sa nawala sa kanya. Yung kanyang mga anak, nagkaroon pa siya ng maraming mga anak. And he became a blessed person. Mas blessed po siya bago doon sa pagsubok. And then mas blessed siya nung pagkatapos na ng pagsubok na dumating. Kaya po tayo bilang mga anak ng Diyos, kailangan nating pag-aralan, na talagang hindi mo maiwasan sa buhay na ito, na merong mga testings, merong mga trials, merong mga challenges, Kaya we have to learn how to stand firm. Ang sabi sa next slide, basahin nyo nga po yung next slide. Winners are not people who never fail, but people who never quit. Ikaw ba yan, kapatid? Are you a winner? If you are a winner, hindi ibig sabihin hindi ka na nag-fail. Pero hindi ka bumibigay, hindi ka nagko-quit. Lalo na when it comes to your faith in God, nandun yun. Kasi kahit naman hindi ka Kristiyano, daraan ka pa rin sa mga pagsubok, di ba? Mas maganda yung maging Kristiyano ka na para may panlaban ka, kasama mo si Lord sa mga battles mo. Amen? So you are not a failure. So marami tayong mga pagkakamali pang nagagawa, pero hindi tayo kailanman magkukwit. Amen? Ang sabi po sa 1 Corinthians 16:13-14, pakibasa po natin. Be on guard. So anong ibig sabihin yan? Huwag tayong magpapabaya, magbantay tayo. Kasi merong mga challenges tayong hinaharap na kung minsan hindi mo alam kung kailan darating. That's why you need to stand firm. In the faith, sabi niya, be courageous, be strong, do everything in love. So yun po ang command ng Panginoon. Magbantay tayo, stand firm, sabi niya. And then sa Tagalog, ang sabi niya sa Tagalog, maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya, maging matapang kayo at
magpakatibay at ang lahat ng ginagawa ninyo'y gawin ninyo ng may pagmamahal. So it is a reality. It is a command from the Lord na kailangan po tayong magpakatatag. Lalo na sa panahon na talagang umiiyak ka na lang dahil hindi mo alam kung ano ang kasunod na kabanata ng iyong buhay. And then sa 1 Corinthians 15 verse 58, ayan, nandyan na naman po yung word na stand firm. So let us read. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm, let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. So walang nasasayang sa lahat ng mga ginagawa natin. Let us read in Tagalog. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, ano sinabi uli? Magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Amen. Yung mga paglilingkod natin, huwag po nating isipin na ginagawa natin yan para sa tao, para sa pastor, para sa cell leader. No. Everything that you do, dapat ginagawa po natin with one motive. Ito ay paglilingkod sa Panginoon. Kasi po ang sabi niya, walang nasasayang, hindi masasayang ang inyong pagpapagal sa Kanya. Now, what are the benefits of standing firm in the Lord? The benefits of standing firm in the Lord include strength, a victor's crown, revelation, purification, fruits of the Spirit, maturity, and deeper intimacy with God. Sino po nakaranas dito na pagkatapos kayong nasubok ay mas lalong lumalim ang inyong pagtitiwala sa Diyos? Meron po bang nandito? Amen. So alam po ninyo kung minsan may mga pagkakataon na dumaranas tayo ng mga pagsubok sa buhay na hindi natin maintindihan kung bakit dumarating. Ano po? Pero meron pong salita ang Diyos sa Romans 8 verse 28 na sinasabi niya doon that all things work together for good to those who love God and are called according to His purpose. So lahat daw po ng nangyayari sa atin ay may dahilan. Meron siyang ikabubuti sa lahat ng mga nagmamahal sa Diyos. Sino pong nagmamahal sa Diyos dito magsabi ng Amen? So we have to look positively. Na pag may pagsubok na pinagdaraanan ka, ibig sabihin, merong tinuturo ang Diyos. Ano yung lesson na nakuha natin doon? At lalong gusto ng Panginoon na magtiwala tayo sa Kanya. Ano po? Huwag tayong tumingin o mag-focus doon sa mga pagsubok natin, kundi tumingin tayo sa ating Panginoong Hesus. Now, what are your battles at present? Ano yung mga battles mo sa kasalukuyan? Ano po? Ang sabi sa next slide, we all face trials and battles in life. Perhaps in our job, in our family life, sa ating pamilya, battles against temptations, against thoughts of worry and depression, battles for mental or physical health, as well as spiritual battles for another person or to move forward spiritually ourselves. Whatever fight we face, the Bible reveals the key strategy to experience a victory. So ano po yung mga battles natin? Meron ba kayong battle sa family? Sino pong may battle sa family dito? Magsabi ng Amen. Sinong may battles sa katawan? Meron kayong sakit? Or kung hindi man ikaw, yung members of the family. Sino yung nagkakaroon ng depression? Nagkakaroon ng worry? Ano po? Spiritual battles. Para sa iba, kung hindi man yan para sa iyo, maybe for the members of the family.
So sabi niya, what are the different battles in life? Battles can take the forms of financial hardship, relationship issues, career pressure, inner battles, insecurities, doubts, abuse, trauma, fear, parenthood issue, grief, loss, sickness, and disappointments, and more. And all this can lead us to waver in our belief. Kuminsan po pagka meron kayong nababasa sa Facebook na ako po kasi hindi na ako masyadong active sa Facebook. There are times nagbo-browse lang po ako kung may birthday, so para lang makapag-greet ng happy birthday yung mga ganon. And then kung minsan may mga nagpa-pop up na mga kinukwento nila yung mga nangyayari sa kanila. Kahapon ay meron po akong nabasa na isang kwento tungkol sa isang bata na 2 years old. At yung batang yon ay palaging naiiwan ng kanyang ina sa kanyang uncle, sa mga members of the family. And then ang nangyari po, hindi ko alam kung anong oras yun, nung umuwi ang kanyang nanay, ay nakita niyang dumudugo yung kanyang anak na babae na 2 years old lang po, no? Nagkakaroon siya ng bleeding sa kanyang private part. And then ang ginawa po ng nanay ay dinala ang batang ito sa hospital at sure enough, ang ano po sa kanya, ang finding sa kanya ay ni-rape po yung 2 years old. So you could just imagine kung gaano kasama ang tao ngayon, kung gaano nagpapa-influensya sila sa kasamaan ng demonyo. And this child, nung siya po ay chinyek, merong mga similyang nandoon sa loob ng kanyang private parts na nagpapatunay na siya ay ni-rape. Of course, kung ikaw yung nanay ng batang ito, malaking problema po yun, di ba? But these are reality in life na kailangan talagang harapin. At kung hindi ka nakahanda, kung ikaw ay isang taong walang pananampalataya sa Diyos, kung ikaw ay isang taong walang salita ng Panginoon sa iyong puso, madali kang mag-give up pagka mayroong mga ganitong pagsubok. Alam po niyo, naawa ako doon kasi 2 years old lang, minolestyan niya. Kaya yung mga magulang ay inaano po sila na wag basta iiwan yung mga bata, lalo na kung mga babae, kasi talagang hindi mo na masabing kahit kamag-anak yan ay wala silang ginagawang masama, So these are part of the battles, yung disappointment, trauma, So these are some of the battles. And then sabi niya sa next slide, sometimes the challenge come in the form of temptation. The enemy knows exactly when to target us when we are at our weakest. And he knows precisely what tempts us most. Alam niyo po kung minsan, yung mga pagsubok natin ay nasa mga temptation din. At kung hindi tayo magiging maingat, titirahin tayo ng kaaway kung saan tayo mahina. Ano ba yung kahinaan natin? Tayo ba ay madaling magalit? Tayo ba ay madaling mahulog sa kasalanan? Tayo ba ay madaling mag-react negatively sa mga situation na nangyayari sa atin? So doon po tayo tatargetin ng kaaway at kailangan tayo ay maging handa. Sa 1 Peter chapter 5 verse 8 to 9, pwede pong basahin natin sabay-sabay. Be alert and observer of mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Resist him, standing firm in the faith, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of suffering. So, kung ikaw man ay dumaraan ng pagsubok ngayon, I would like to tell you na hindi ka nag-iisa.
Kasama dyan ang maraming mga Kristiyano, lahat tayo. Ano po? Kung minsan hindi mo naman kailangan ipagsabi sa mundo, oy, kilala niyo ba ako? Dumaraan ako ng pagsubok ngayon. You don't need to shout. Can I hear an amen? Pero kung ikaw ay nagiging transparent kay Lord, alam ni Lord kung ano ang pinagdaraanan natin. That's why we have to be aware, maging alert po tayo, sober mind. Kasi ang kaaway natin, ang demonyo, he is like a roaring lion. Like lang naman, ano? Hindi naman siya talagang leon. Parang leon siyang umaatungal. Hinahanap niya kung sino yung mahihinang Kristiyano. Gusto niyang i-debar, ano po? Pero ang sabi sa verse 9, resist him standing firm in the faith. So kailangan nating i-resist ang gawa ng kaaway sa ating mga buhay. So kailangan po maging alert and sober mind tayo. So hindi po yung mga kasama natin sa bahay, yung kasama natin sa opisina, kasama natin sa church, ang kaaway natin. Sino pong enemy natin? It is the devil. Kaya siya yung ating kailangang labanan. Now, how to stand firm in every battle in life? Paano ba tayo manatiling matatag? Ano yung hindi ka madaling matinag, hindi ka kayang tinagin ng mga pagsubok? Ano po? Number 1, you have to be part of God's army. Sabihin mo sa katabi mo, dapat you are part of God's army. Sabi niya, do not go to battle alone. Meron po ba kayong nakita na nakikipagdigma? Alimbawa, yung Russia, nakipagdigma siya sa Ukraine, ano? Meron ba kayong nabalitaan na isang sundalo lang yung lumaban? Wala pong ganon. Amen. It involves a whole army. Marami ang nakikipagdigma, lalo na kung bansa, kalaban ay kapwa bansa. Wala pong pinapadala ang sino mang bansa ng isang sundalo lang. It is composed of many soldiers. At meron pa silang mga ammunition, merong mga tangke, may eroplano, lahat ng mga kagamitan na pandigma ay kasama nila. Bakit? Because the war is real. Can I hear an amen? Hindi laro-laro yung makikipagdigma ang mga taong ito. Hindi sila nandun para makipag-hide and seek. They are there to destroy the enemy. And if you are not part of God's army, lalaban kang mag-isa. Anong laban mo kay Satan kung ikaw lang mag-isa? You need to be part of God's army. Ano? Ang sabi dito sa John chapter 1 verse 12 to 13, yet to all who did receive him, to those who believe in his name, he gave the right to become children of God, children born not of natural descent, nor of human decision, or a husband will, but born of God. Sino po ang kasama sa God's army? Yung lahat ng tumanggap sa Panginoong Hesus bilang Diyos at tagapagligtas, yung lahat ng niniwala sa Kanyang pangalan, yung lahat ng nagsisi sa kanilang mga kasalanan at tinanggap ang kaligtasan ng Panginoong Hesus. If you did that, you are now part of God's army. Can I hear an amen? Sino pong bahagi ng God's army dito? Pwede bang itaas niyo ang kamay niyo? Amen. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Now remember, when you are an army, hindi lang ang sarili mo ang iniisip mo. Iniisip mo yung kapakanan ng mga kasama mo. You are concerned with their battles. Alam po ninyo sa gera, yung mga napanood naming mga war movie, pagka ang kasama nila ay may nangyari doon, talagang hindi po nila iniiwan sa gera. Ano? Kahit na namatay na yung kasama nila, binibit-bit nila yon.
hanggang sa makauwi sa kanilang pamilya. Bakit? Kasi yun po talaga ang pagiging bahagi ng isang army. You take care of one another and you fight as a team. Kasi isa lang ang kaaway natin. Sabi niya, letter A, do not separate yourself from the army of God, your church. Ano pong pangalan ng ating church? New Gen Church. Ano? So you have a church. The Lord has brought you in this church. Hindi aksidenteng dinala tayo ng Panginoon dito. Na po, pag dinala ka ni Lord dito, ibig sabihin meron siyang purpose. Gusto kanyang gamitin sa iglesyang ito. Amen? In what way, only you and God knows kung ano yung kakayanan natin. Pero wag po natin gagawin na ihiwalay tayo sa church, sa army of God, kapag meron na tayong mga pagsubok. Wag natin gagawin na, ay hindi na ako mag-a-attend kasi dami kong pagsubok. Wag po natin gagawin yon kasi lalo kayong mapapahamak. You cannot stand alone when the battle comes. Ano po? Kailangan natin ang bawat isa. That's why the church is a strong church kapag sama-sama po tayong nakikidigma. Sama-sama tayong nananalangin. Hindi kailanman ginawa ng Diyos na isang tao lang ang church. The church is made up of people who have accepted the Lord and surrendered their life to Him. So you have to be part of God's army. And then wag mong ihiwalay ang sarili mo sa army of God. Kahit anong pagsubok yan, sige lang, go lang tayo. Ano po? And then letter B, you need to seek guidance and prayers from your parents. Kung may parents ka pa, from your pastor, from your leaders, kung sino man ang pwedeng manalangin para sa iyo, humingi po kayo ng prayers. Maliwanag po ba, church? Because if you do it on your own, sinasabi ko na po sa inyo, mahirap po ang battle kapag nag-iisa tayo. That's why we need a church. We need a community. We need a cell group. No? Naalala ko yung isang kapatid na hindi pa po connected noon sa mga cell group or care group. Ang sabi niya sa amin, Pastor, sabi niya, nanganak ako, wala mang lang nag-visit sa akin kahit isa. Ano po? Alam niyo yan, yung pagka may times na may sakit ka, wala kang malapitan kasi you are not part of a care group. Kaya po ini-encourage namin ang bawat isa na maging bahagi po tayo ng mga care group or cell group. No? Anuin nyo lang po kami or si Brother Atoy kung wala pa kayong cell group. Because you need to be part of God's army wherein merong mananalangin sa inyo, merong mag-guide sa inyo. If you need counseling, meron tayong pwedeng makausap. Amen. So, sino po ang handang magpatuloy bilang part ng God's army? Magsabi ng amen. And then number 2, put on the whole armor of God. Yung mga sundalo, may uniform po sila, di ba? Pagka nakita mo yung police, meron siyang uniform. Pagka yun ay part ng Navy, meron silang uniform. Pagka yan ay part ng Army, iba na naman yung uniform nila. Just to distinguish them that they are part of that force, na sa isang bansa, sila yung mga nakikidigma. Sa atin po bilang mga Kristiyano, we need to have a armor also because we have an enemy. So meron tayong kaaway na kailangan nating labanan. We need to have this whole armor of God. Now let us read in Ephesians chapter 6 verse 11 to 18. Sabay-sabay po nating basahin and try to have this rhema from the Word of God. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers,
against the ruler of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Next slide. Verse 13. Wherefore, take unto you the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. Verse 14. Stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness. Next. Verse 15. And your feet shod with the preparation of the gospel of peace, and above all, taking the shield of faith, wherewith you shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. Next slide. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Verse 18. Basahin niyo po, kayo naman. And watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. So ito po yung armor of God na kailangan nating sinusuot araw-araw. Paki-plus nga yung picture natin. Next slide. Yan. So, sundalo kayo. Can I hear an amen? Yung mga sundalo ng Panginoon, magsabi ng amen. So ito po yung armor of God na kailangan nating sinusuot. Hindi lang pag Sunday, hindi lang once a month, once a week, but we have to wear this armor of God on a daily basis. Sabihin po natin, daily. Kasi yung pakikitigma natin, hindi naman po yan once a year. It is on a daily basis. So ano po yung armor of God? Ayan. Helmet of salvation. Ano po? Next slide mo nga, kapatid. Belt of truth, breastplate of righteousness, feet ready to share the gospel, shield of faith, helmet of salvation, sword of the Spirit, praying always with all prayer. Na nakita niyo po ba doon sa picture na, pakibalik mo nga doon sa picture. Yung helmet of salvation, una po siya. Nakita niyo po ba? Nakalagay siya sa ulo. Bakit sa ulo? Kasi pag tinamaan po yung ulo ng tao, on the spot, mamamatay yan. If you don't have salvation, kung hindi ka pa talagang nagsuko ng buhay mo sa Panginoon, hindi mo pa siya talaga tinanggap, and then hindi po protektado yung ulo natin. Kaya madali tayong tamaan ng kaaway. Ano po? That's why we need to be protected with the helmet of salvation. And then next, yung breastplate of righteousness. Ito po yung katuwiran, ano? Nakasuot sa atin yung kabanalan. Nakasuot sa atin yung gumagawa tayo ng tama, ng ayon salita ng Diyos. Kapag ikaw ay gumagawa ng kabutihan, ikaw ay gumagawa ng tama, hindi ka kayang lupigin ng kaaway. Can I hear an amen? Kasi wala siyang pwedeng ipinpoint sa'yo na kasalanan because you are living in righteousness. Paano po mangyayari yun? Nagkakasala pa tayo. Every time that we commit sin, every time na nagkakamali po tayo, agad po tayong humingi ng patawad sa Diyos. Amen. Huwag mong hayaang manatili ka sa kasalanan, kapatid. Once na nagkasala ka, i-confess mo yan kaagad sa Panginoon. And then we have the belt of truth o yung sintro ng katotohanan. Saan natin makukuha yung truth? Makukuha po natin yan sa salita ng Diyos. Ang sabi sa Bible, and you shall know the truth, and the truth shall set you free. And then sabi ni Lord, I am the way, the truth, and the light. No? So ang Panginoong Yesus, siya yung source po ng katotohanan at ang kanyang salita. And then we have the sword of the Spirit. Nakita niyo po talagang matalim yan. Ano? Naranasan niyo ba yung nangangaral ang isang speaker and then napapaaray ka? Ano? Kasi tinatamaan ka eh. Ano? Because the word of God is like a sword. Para po yung matalim
na sandata na kailangan tayong masaktan para tayo ay may tuwid sa anumang pagkakamali natin. Ano? And of course, it is a sword. It means ito yung panlaban natin sa kaaway. Pag meron siyang mga nilalagay na kasinungalingan sa ating kaisipan, sasabihin natin sa demonyo, it is written. Because that is what Jesus did nung siya ay na-tempt. Ano po? So if you have the Word of God in your life, meron kang panlaban. Hindi ka matitinag kasi alam mo ang totoo. Can I hear an amen? And you shall know the truth and the truth shall set you free. Pero kung hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi mo alam ang katotohanan, madali kang magoyo ng kaaway. Madali kang madala sa mga kasinungalingan. Lalo na kung ikaw ay may pinagdaraan ng mga pagsubok sa buhay. And then we have the shield of faith. Yung shield of faith, yan po yung panangga. Ano? Yan yung pagka mayroong mga darts, mga anumang weapon na inahagis sa atin, yung pananampalataya mo sa Diyos, yun ang ilalagay mo sa harapan mo. Nasa gayon ay walang tumama na anumang armas because you have a faith that can move mountain. And then, yung paa, the feet protected by the gospel. So yung ating pong mga paa, ibig sabihin, ang mga paang ito ay dadalhin tayo sa mga taong share natin ng gospel. So you are not afraid because your feet are protected by the gospel. When you share the word of God, kahit anong yumang ng kaaway sa'yo, hindi ka matitinag. Kasi ang bit-bit mo ay ang salita ng Diyos. Amen. Ang katotohanan ng bit-bit natin, mga kapatid, hindi mga kwentong kutsero. It is the word of God. That's why the word of God is very powerful. Yan po ang magsisira sa anumang kasinungalingan ng kaaway. Kaya po kailangan palagi nating pinapasaliksik ang ating mga puso. Pakilagay mo nga doon sa Psalm 139 verse 23 to 24. Ano pong sinasabi dyan? Sige po, make it a prayer. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. And see if there be any wicked way in me. And lead me in the way everlasting. Mga kapatid, honest po ba kayo sa Panginoon? Meron po ba kayong transparency na kapag kino-convict ka ng Holy Spirit, kino-confess mo yon sa Panginoon? Sino pong nako-convict pa dito? Nako, pag hindi na po kayo nako-convict, delikado. Ano? Ibig sabihin, nagkakaroon na kayo ng callous heart o yung isang pusong meron ng kalyo. Sino pong nakaranas na magkaroon ng kalyo? Di ba matigas po yun? Ano? Kahit anong gawin mo, wala kang nararamdaman. Ganyan na po ang nangyayari sa isang taong hindi na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Yung una, kino-convict ka ng Holy Spirit, mali yan anak, ito yung tama. And then, Lord, maintindihan mo naman ako eh. And then hanggang palagi nating sinasabi, Lord, naintindihan mo naman ako, tao lang ako. Ano po? And then conviction. And then sasabihin uli natin, Lord, naintindihan mo naman ako. The question is, naintindihan ka kaya ni Lord sa iyong paggawa ng kasalanan? Naintindihan ka kaya ni Lord na every time na nagkakasala ka, napapalayo ka ng napapalayo sa kanyang presensya. At ayaw po ni Lord na mapalayo tayo sa kanyang presensya. Amen. Kasi alam ng Panginoon, the moment na lumayo po tayo, tayo ay lumalapit sa kadiliman. Tayo ay palayo ng palayo sa liwanag until the time comes na mapapahamak na ang buo mong pagkatao. That's why it is very important sa bawat isa sa atin. Lalo na hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon, kailan tayo haharap sa Kanya. We need to always ask the Holy Spirit to search our heart. At kung ikaw ay kinoconvict sa anumang mali,
Pwede po ba tayong sumunod sa conviction ng Holy Spirit? Amen? Mahina po. Alam niyo po, pag tayo ay natutong sumunod sa conviction ng Holy Spirit, tayo rin po ang mapagpapala. Amen. Sino pong nandito na gusto niyong pagpalain kayo ni Lord, magsabi ng amen. And then sabi niya dito, sa Hebrews 12 verse 14, sama-sama po nating basahin, make every effort to live in peace with everyone and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. Without holiness, no one will see the Lord. Now, madali po ba ang magpakabanal? To be honest, hindi po madali. Huwag na tayong magplastikan dito. No? Maging honest po tayo, hindi madali ang magpakabanal. Can I hear an amen? Pero, may pero siya. Posible po ba? Posible po ba na magpakabanal tayo? Amen. Because we have the power of Jesus in us. We have the Holy Spirit in us. Kaya yung imposible sa'yo, sa Diyos ay walang imposible. When God give the command, He makes sure na pwede natin gawin yon. Amen. Ano na lang ang sasabihin natin kay Lord, nagbigay ka naman ng command, ang hirap namang gawin. Hindi po ganun ang Diyos. Kasi alam niya, pagkasama natin siya, kaya natin gawin ang lahat ng bagay by His grace. Amen? Kaya sabi niya sa Philippians, I can do all things through Christ who strengthen me. Mga kapatid, kailangan po araw-araw nakabihis tayo ng armor of God. And then number 3, use your authority, resist the devil. So, alam naman natin na we are on a war. We have an enemy. So, kailangan you are part of God's army. Ngayon, nakasuot na tayo ng helmet of salvation, breastplate of righteousness. We have the sword of the Spirit. We have the belt of truth. Ano po? We have the shield of faith. Lahat yan sinusuot natin araw-araw. And then, meron pa pong binigay na isa ang Panginoon, hindi lang yung armor. It is our authority to resist the devils. Kung mayroong mga ginagawang demonyo sa anak mo, sa asawa mo, no? O kung sino mang members of the family, even kung may nangyayaring hindi maganda sa business mo, dapat yung natin, spiritual atmosphere is on, we are on a war. Spiritual warfare. Ano po? That's why sabi niya dito, use your authority, resist the devil. Ano ba yung destiny natin? Romans 8 verse 37. Can we all read? In all these things, we are more than conquerors through Him who love us. Kapatid, ang nakatatak na sa atin, we are more than conquerors. You are not a loser. Can I hear an amen? Hindi ka talunan. Huwag kang magmumukmok sa sulok na parang wala ka ng pag-asa. Huwag mong gagawin yon. Ang demonyo ang wala ng pag-asa. Can I hear an amen? So you have to memorize this verse. We are more than conqueror through Christ who strengthen us. Ano po? Ito pa isang verse. Luke 10:19. Basahin po ninyo. Behold, I have given you authority to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall hurt you. Sinabi ba dito na some of the power of the enemy? No. Anong sinabi niya? Over all. Sabihin natin all. So hindi po some. It is over all the power of the enemy. Ito yung authority binigay ni Lord sa kanyang mga anak. Pero kung minsan na hindi po natin ginagamit, takot tayo, samantalang dapat ang demonyo ang matakot sa atin. Amen. And then James chapter 4 verse 7. Come on, let us read. Submit therefore to God, resist the devil, and he will flee
from you. Nasa atin na yung kapangyarihan ng Diyos. We can resist the work of the enemy na ginagawa niya sa family mo, sa business mo, sa trabaho mo, sa ministry mo. We must be on a spiritual warfare atmosphere. Kasi po, kung nagpapabaya tayo, sige lang, kahit na mangyari yan sa pamilya ko, okay lang. Talagang gagawin ka ng hindi tama ng kaaway. But when you begin to resist, no, this is my family. I stand against you in the name of Jesus. Hindi mo pwedeng hawakan ang aking anak. Hindi mo pwedeng hawakan ang sino man. Because I am covered with the blood of Jesus. Amen. So you must submit therefore to God and resist the devil and he will flee from you. And then last verse. And they overcame him by the power of the blood and by the testimony by the word of their testimony, and they loved not their lives unto death. Paano natin ini-overcome ang kaaway? By the blood of Jesus. Pag nagpipray po ba kayo, palagi kayong nagpapakover ng blood ni Jesus? Gawin po nating everyday, no? Wag lang once a week. Wag lang once a year. Hindi lang pag Holy Week. Hindi po. When we apply the power of the blood of Jesus, it must be on a daily basis. Can I hear an amen? And then I would like you to remember this last PowerPoint ko. Sabi niya dyan, God has never lost a battle. Can I hear an amen? God has never lost a battle. Kahit kailan, walang kahit isa ang natalo ang Panginoon. And on our battles, sabi ni Lord, give your battles to me. Pag si Lord ang nakipagdigma sa atin, sure na sure tayong panalo. Amen. Pero kung ayaw mong ibigay ang mga battles na yan, sige, bahala ka, matatalo ka. Because the Bible says, the battle belongs to the Lord. Siya yung makikipagdigma sa'yo. Problema sa asawa mo, problema sa anak mo, problema sa pera, problema sa sarili mo, just give all your battles to the Lord. At alam po nyo, sinisigurado ko sa inyo, kahit minsan ay hindi pa natalo ang Diyos. That's why tonight, as we pray, we're going to make a prayer covenant kay Lord na magbuhat sa araw na to, lahat ng meron kang bit-bit ngayon, lahat ng battles mo, ibibigay mo sa Kanya. Sino pong gusto ng ganon? Magsabi ng amen. Pwede bang lahat tayo ay yumuko, tayo po ay manalangin? Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Oh God, you are working in this place, O Spirit of God. Kapatid, sa oras na ito, gusto kong makipag-usap ka sa Panginoon. I want you to talk to the Lord right now. Kung ano man ang pinagdaraanan mo, ikaw at ang iyong amang sa langit ang siyang nakakaalam. I don't know you personally, but the Lord knows you. And I want you to focus on Him right now. Ipikit mo ang iyong mata at makipag-communicate ka sa Lord. Huwag kang titingin sa kabila, sa kaliwa, sa kanan. This is between you and God alone. Now, I want you to talk to God right now. Sige po, makipag-usap kayo sa Panginoon. Sabihin niyo kung anong nilalaman ng puso ninyo. At kung sino man ang nandito, ngayon ka lang nakapag-attend ng New Gen Church, you're a visitor, I would like to invite you to give your battles to the Lord by being a part of God's army. And you can only do that kapag sinuko mo ang puso mo at tinanggap mo ang Panginoong Yesus bilang Diyos at tagapagligtas. Sa oras na ito, inaanyahan kita, kapatid, saan ka man nakaupo, natanggapin mo ang pag-ibig ni Jesus. Hindi relihiyon ang tatanggapin mo sa oras na ito. You're going to accept Jesus as your Lord and Savior. At kung gusto mong gawin yan, ay sumunod ka lang sa panalangin ito.
Panginoong Yesus, Panginoong Yesus, sa oras pong ito, sa oras po ito, ako'y lumalapit sa ako'y inyo. lumalapit sa inyo. Inaamin Inaamin na ako na ako ay isang isang makasalanan. makasalanan. Patawarin po ninyo ako Patawarin po ninyo ako sa lahat sa lahat ng mga kasalanan ng mga ko. kasalanan ko. Magbuhat ng ako'y Buhat bata na ako'y bata pa, hanggang sa kasalukuyan. hanggang sa kasalukuyan. Humihingi po ako Humihingi ng po ako kapatawaran ng sa lahat ng mga sa kasalanan ko. kasalanan ko. Hugasan mo ako Hugasan mo ng ako iyong dugo ng iyong dugo. at tinatanggap kita At tinatanggap Panginoong kita, Yesus, Panginoong Yesus, bilang aking Diyos aking Diyos at tagapagligtas at tagapagligtas ng aking ng buhay. aking buhay. Magbuhat sa oras na ito, Magbuhat sa oras na ito. isinusuko ko po sa Isinusuko inyo ko po sa inyo ang aking buong buhay. ang buong buhay. Kayo na po Kayo na po ang maghahari ang sa maghahari akin sa akin. sa pangalan ni Sa pangalan ni Jesus. Jesus. Amen. Amen. Na po tayo ng pagkakaloob at pagbibigay ng ating mga tithes and love offering. Palagi ko pong sinasabi na ang pagkakaloob po ay kabahagi ng ating pagsamba sa Panginoon. Amen. Sabi nga po noon, binasa ko na po ito nung sa New Testament, sa Mark chapter 12, verse 41. Sabi nga po dito, pinagmamasdan ng Panginoon ang mga taong naghahandog ng salapi. Sabi niya, no? Tandaan po natin, kapag po tayo nagkakaloob, palagi po nating isipin na palaging nakatingin sa atin ang Panginoon. Amen po ba? At saka po sa Exodus, sa Old Testament naman ito, chapter 23, verse 15, saka sa Exodus, chapter 34, verse 20. Yung pong sinasabi ng ating Panginoong Diyos, sabi niya, huwag kayong haharap sa akin ng walang dalang handog. Sabi niya, no? Kasi sa atin pong mga nakakaalam na ang pagsamba sa Panginoon ay kailangan palagi po tayong mayroong dalang handog. Amen? Tapos po yung pinakahuling verse dito, sabi niya sa Matthew chapter 6, verse 19 hanggang 21. Sabi po dito, no? Sabi ng Panginoon, i-shortcut ko na lang po, sabi ng Panginoong Yesus, maghimpok kayo ng kayamanan sa langit, sabi niya. Ito po yung palaging sinasabi sa atin, paghihimpok ng kayamanan sa langit. Kasi dati-rati po tayo, naghihimpok tayo ng kayamanan dito sa lupa, no? Pero sabi niya, lahat ng mga kayamanan dito, mawawala po yan. Sa loob ng isang saglit lang, sa isang kisap mata, yung mga kayamanan po dito sa lupa, nawawala yan, nananakaw, merong naninirang tanga. Yung kapampangan po itong bubukbukan dala na kayamanan. Pero sa langit po, wala pong naninirang tanga doon, walang nakakapasok na magnanakaw. Kaya kahit lang po sa pamamagitan ng ating pagkakaloob, pilitin po natin sa ating sarili na makapaghimpok po tayo ng kayamanan sa langit. Amen. Ngayon po tayo po'y tumayo. Tayo po'y mananalangin. At yung pong ating mga tithes and love offering, taas po natin sa ating Panginoon. Hallelujah, Lord God. Panginoong Diyos, sa oras pong ito, kami po'y magkakaloob, Panginoon, bilang tanda ng aming pagmamahal sa iyo, Lord God. Dalahin ko po, O Diyos, na ang aming pagkakaloob, paghandog, na ito'y maging masamyong handog sa inyong harapan, Panginoon. Lord, dinadalahin ko po ang lahat ng anak mo na magkakaloob. Ito po'y ibalik mo sa kanila ng maraming beses, Panginoon. Pagpalain mo po, O Diyos, ang kanilang kinabubuhay. I-bless mo po, O Diyos, ang kanilang business. I-bless mo po ang kanilang trabaho, Panginoon. Pati na rin po yung mga estudyante, Lord. Dalahin ko na silang lahat ay makapagtapos sa kanilang pag-aaral, Panginoon. Lord, pagpalain mo po ang lahat ng iyong mga anak na nagmamalasakit sa iyong gawain. At ang mga pera na malilikom, ito po'y dalangin ko na magamit lamang sa ikaunlad ng iyong gawain dito sa lupa. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen.